Alexa's POV. Mommy, are we going to transfer school here in Manila too? Tanong ni Save Ina. Sa kambal ay ito ang sadyang matanong. Lahat na lang yata ay gusto niya alam niya. Complete opposite ni Savannah na tahimik lang, at seryosong nakasakay sa maletang tinutulak ko. No dear, online lang naman ang klase nyo, so no need to transfer. Na-inform ko na rin ang school na lumipat tayo pansamantala dito. I can't wait to see Daddy. I'm sure he's excited to see you too. Ang bilis naman niyang mag-change topic. Napailing na lang ako sa sinabi niya, at nagpatuloy sa pagtulak sa dalawang maletang sinasakyan nga ng kambal, hanggang sa tuluyan na kaming makalabas ng arrival area. There's Daddy, Mommy, marahang sabi ni Savannah sabay turo sa aming kaliwa, at natano ko na nga ang ngiting-ngiting si David, na kumakaway pa bago kami sinalubong. Daddy, masiglang tawag ni Save Ina sabay yakap ng makarga na siya ni David. Kamusta ang magagandang kambal na manang-mana sa Mommy? Tanong din naman ni David sa dalawa, na ngayon ay pareho na niyang karga. You know we're always okay, Dad. Kagaya ng lagi ay seryoso ang pagkakasabi ni Savannah. Kapag hindi siya nagsasalita, ay mas lalong nakakailang siyang kausapin, kaya naman wala rin siyang kaibigan sa mga kapitbahay namin, hindi kagaya ni Save Ina na pangarap yatang maging Miss Congeniality. Hey, kid. Live your life okay. Ang bata-bata mo pa ay parang inisip mo na kung papaano lulutasin ang problema ng bansa. Natawa naman ako sa sagot ni David. Naglakad na kami para tuluyang makalabas ng airport, papunta sa sasakyang naghihintay. Nagsama ng driver si David para daw. Mas ando niya kami sa loob. Ang gusto sana niya ay sa private plane nila kami, ngunit sobrang nakakahiya na at okay naman na ako, kaya heto dito kami napuntang mag-ina sa commercial plane. Are we going to live here now, Mom? Tanong ni Savannah. Kakadating lang namin sa kondo na kinuha ni Camille para sa aming mag-iina. Simula kasi nang sabihin kung uuwi nga kami rito, ay hindi siya nagtanong ng kahit na ano. Ngayon lang talaga. For a year, may kailangan lang ayusin si Mommy. Tumango lang siya, at dumiretso na ng upo sa sofa. Si Save Ina naman ay mukha pa ring excited. Pasok ko na to sa kwarto nyo. Tanong ni David habang hila-hiya ang mga malita namin. Nako hindi, ako na lang ang gagawa niyan. Mabilis kong pigil sa kanya, dahil sobrang nakakahiya na. Dad ating daw ang katulong at yaya na nakuha ni Camille later, hintayin ko sila bago ako umalis, para sure na may kasama na kayo rito. Salamat David. No worries. Alam mo namang malakas ka sa akin. Napangiti ako sa sinabi niya, at hindi ko mapigil ang maalala na naman si Lucas, na ni minsan naman talaga ay hindi nawala sa isip ko. Kung sanay kami ang magkasama ngayon, ay wala na siguro akong kasing saya. Pero may asawa na siya, at baka nga may mga anak na rin. Ipinilig ko ang aking ulo, bago tumingin sa kambal, tanggapin kaya sila ng kanilang ama. Kahit na hindi ay nandito naman ako, at may father figure na rin sila through David, at sa dalawa pang kapatid niyang lalaki. At ako na nanay nila, sa kanila ko na lang ay lalaan ang lahat ng oras at atensyon ko. Nang maghapon na ay dumating na nga sila Aliana, na siyang yaya ng kambal at Chona na siya namang katuwang ko sa pag-aasikaso sa kondo. Mukha namang mababait ang mga ito, at siniguro naman ni Camille na mapagkakatiwalaan sila dahil si Chona, ay kasama na nila sa bahay ng marami na ring taon, at si Aliana naman ay anak ng kapitbahay ng isa rin sa kanilang mga katulong. Hindi ko na rin kailangan pang ilipat ng school ang kambal, dahil online din naman ang klase nila sa isang international school sa Michigan din. Malaking bahagi ng pagpasok nila doon ay sila Dom at Erica, na siyang nagbabayad noong una. Ngayon ay kahit papaano ay nakikihati na ako, at sana sa susunod ay shoulder ko na lahat, dahil sobrang nakakahiya na. Bilang kapalit dahil ayaw rin naman nilang tumanggap ng bayad ko, ay ako na rin ang gumagawa at nagde-design ng damit ni Erica, at ng iba pang mga kaibigang naging katuwang ko, noong panahong. Pakiramdam ko ay pasan ko ang daigdig. Kakatapos lang namin mag-dinner, at kasalukuyan kaming nasa sala ng mga kambal nang makatanggap ako ng tawag mula kay Camille. Hi, bati ko. Lexa, I'm really sorry about this. But, kailangan ka na sa company tomorrow. Ang bilis naman, sabi ko.
Gusto ko sana mag-guide pa si Aliana sa pag-aalaga sa kambal, lalo na during online class nila. Pasensya ka na, si Mr. Lucas kasi nagagalit na nga dahil ang tagal na daw niyang hinihingi ang designer na sinasuggest ko, ay hanggang ngayon wala pa rin. Bigla akong natigilan dahil sa sinabi niyang pangalan. Did I hear her right? Wait, Lucas? Tanong ko. Oo, Lucas De Silva. Siya ang kasosyo namin sa negosyo. Sobrang strict kaya takot ang lahat ng staff, pero kahit na edad na ay sobrang gwapo pa rin, kaya hindi rin nila maiwasan ang kiligin. Lucas De Silva, siya ba iyon, o kapangalan lang? Ano ang gagawin ko kung sakaling siya nga rin ang Lucas na nanakit at nagpal-ayes sa akin? Ang Lucas na ama ng kambal. Napatingin akong bigla sa dalawang naglalaro at hindi ko maiwasang mangamba. Kung siya nga si Lucas, magagalit ba siya, kung malalaman niyang naging maayos ang buhay ko? Titingnan man lang ba niya ang mga anak namin, o babaliwalain lang din? Nakaramdam ako ng takot, pero hindi para sa Cheryl ko. Kahit sinong makakita sa kanila kapag magkatabi, ay mapapaisip kung mag-aama ba sila, dahil sa pagkakahawig ng kanilang nga mata, ilong at bibig. At ang kambal, dapat ko ba silang ipakilala sa ama nila? Magagalit ba sila sa akin kung piliin kong manahimik na lang? Magpipitong taon na sila sa susunod na buwan, pero ni minsan ay hindi ko sila narinig na naghanap ng ama. Hey, Lexa, are you still there? Narinig kong tanong ni Camille. Ha? Oo, nakikinig ako. So, yun nga, pwede bang pumunta ka sa office tomorrow para sa meeting? Kung may available ka rin na design, can you bring it as well? Dahil naka-oo na ako sa kanya ay wala na rin atrasan ito, kaya naman kailangan kong panindigan. Yeah, send me the address and I'll be there. Lucas POV. You had been telling me about dyan sa sinasabi mong kaibigan na si Lexa, pero hanggang ngayon ay wala pa rin, yamot kong sabi. Naiinis akong kailangan kong maghintay sa kung sino mang nire-recommend niya, para maging head designer namin. I'm sorry talaga, pero nandito na siya sa Pilipinas, kapag nakapagpahinga na siya ay pwede ko nang papuntahin dito, sabi ni Camille na anak ng mag-asawang kasosyo ko sa clothing business. Ako sana ang kukuha ng designer, pero mapilit siya sa gusto niya kaya naman pinagbigyan ko na rin. No, I want to meet kung sino man siya bukas na bukas din, tugon ko. Kahit nakasosyo ko ang mga magulang niya, ay ako naman ang may hawak ng controlling share. Sigurado naman ako na magaling talaga ang kaibigan ko, na ipakita ko na sayo ang mga gawa niya, at nagustuhan mo naman. Baka kasi pagod pa sa biyahe kaya sana. Hindi ko na pinatapos ang kung ano mang sasabihin ni Camille, at malakas kong hinampas ang aking kamay sa lamesa. Nasa meeting room kami kasama ang iba pang designers na mga napaigtad, dahil sa ginawa ko. I want her here tomorrow morning. Mabilis siyang tumango pagkasabi ko nun, malamang ay sobra na ang takot niya. Nagpunta pa siya ng Michigan, para lang makausap ng personal si Lexa na sinasabi nga niyang kaibigan niya, na isang magaling na designer, at kumbinsihin na pumasok nga rito. Alam kong nanalo na ang Lexa na yun sa fashion competition sa New York, wala lang siyang picture sa kahit na anong interviews dahil mahiyain daw. Wala naman akong pakialam doon, basta masiguro lang ni Camille na ang champion na Lexa na kilala ko at ang Lexa na kaibigan niya ay isa. Tiningnan ko ang ibang staff bago ako tumayo. Ipagpapatuloy natin ang meeting bukas, so make sure na may maipakita kayong maayos na design sa akin. Lumakad na ako papunta sa pintuan bago lumabas ng meeting room, at sigurado akong doon lang nakahinga ng maluwag ang mga naiwan doon. Mainit na naman ang ulo mo, salubong sa akin ni Lester, nang makita ako pagpasok ko ng aking opisina. Dumiretso ako sa couch na kaharap ng kinauupuan niya, at pasalampak na naupo roon. Tumatanda na nga yata ako, madali nang uminit ang ulo ko. Ang lakas ng naging pagtawa ng kaibigan ko, matapos kong sabihin iyon. Anong nakakatawa? Kunot-noo kong tanong, ikaw. Mabilis niyang sagot, anong tumatanda na ang sinasabi mo, talagang mainitin ang ulo mo. Napailing ako sa sinabi niya. Although may katotohanan naman iyon, alam ko sa sarili ko na pinipigilan ko talaga ang pagbagso ng emosyon ko. Nasasabi mo yan dahil nakikita mo si Selena. Hindi mo na sana binanggit pa yan, alam mo naman na may inis lang ako. Naawa ako sa kanya.
Gusto siya ni Selena, pero nananatili silang walang relasyon. Bakit? Dahil sa akin. Ayaw pumasok ni Selena sa isang relasyon, sa kanya hanggat hindi niya nakikita si Alexa, na simula ng palayasin ko, ay hindi na nagpakita sa kanya at kahit na kay Miko. Magwa 8 taon na, simula nang huli ko siyang makita at miss na miss ko na talaga siya. Araw-araw ay ipinagdarasal ko na sana ay okay lang siya. Na sana, sa kabila ng ginawa ko sa kanya, ay mahal pa rin niya ako. Hoy, natulala ka na dyan, ano iniisip mo na naman siya? Tanong ni Lester na kung bakit alam naman na niya ang sagot, ay kailangan pa niyang itanong. Si Miko, kumusta naman? Tanong ko kahit na alam ko na rin naman ang sagot. E di ano pa, ipinaglalaban pa rin niya ang damdamin niya kay Selena, kahit na sinabi ko nang sa akin lang ang babaeng yon. Ibang klase din ang dalawang ito. Magkasama sila sa bahay at umiibig sa isang babae pero magkasundo. Anong sabi sa'yo ng bata? Kung hindi ba naman tarantado, hintayin ko daw pag-graduate niya, dahil mas matalino daw siya sa akin at mas gwapo. Sigurado daw siya na siya ang pipiliin ni Selena, kapag nagtapat na siya ng pag-ibig niya. Kung pwede lang ibaon ko na sa lupa ay ginawa ko na. Mahal mo talaga ano? Natatawa kong tanong. Para ko ng anak ang Angus na yon, saka mas matino siyang kalaro sa chess kaysa sayo. Puro perdiga na ang laro mo. Ang kaso mo, karibal ang tingin niya sayo. Kahit ganon, nasa healthy competition naman kami. Sa palagay ko ay good time ka lang ni Miko. Kita naman kasi na mahal ka ni Selena, at parang kapatid lang ang turing niya kay Miko. Sana nga, alam mo naman, hindi ko rin kayang saktan ang batang iyon. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Ikaw naman, kailan mo kakalimutan si Alexa? Ang tanong, kaya ko ba? Napailing si Lester sa tanong ko. Matagal na rin niyang sinasabi na kalimutan ko na nga si Alexa, pero hindi ko magawa. Paano kung may iba na siya? Paano kung may pamilya na siya? Mahabang taon na ang lumipas, malaki amang possibility na may mahal na rin siyang iba, lalo at hindi ka na niya nakikita. Idagdag mo pa yung ginawa mo sa kanya noon. Maaaring totoo ang sinabi niya, pero sabi niya ay mahal niya ako. Mahal ko rin siya noon, at hindi iyon nagbago hanggang ngayon, kaya umaasa pa rin akong ako pa rin ang nasa puso niya. Sana nga, at sana rin ay bumalik na siya. Hindi ako umimik sa sinabi niya. Sa totoo lang ay nagtataka ako, kung bakit hindi ko siya matagpuan. Ni hindi man lang niya tinatawagan sino man kila Miko at Selena para kamustahin. Ayaw kong isipin na may nangyari sa kanyang masama, dahil hindi ko mapapatawad ang Cheryl ko kapag nagkataon. Okay naman lahat ang plano ko, maliban sa biglaan niyang pagkawala. Kaya sising-sisi ako. I'm sorry, Lester. Bakit biglang ang seryoso mo? Dahil sa akin ay hindi kayo maging tunay na maligaya ni Selena. Else pang dalahin ko ang relasyon nila. Ako talaga ang punot dulo, kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin silang malinaw na relasyon ng dalaga. Huwag mo nang intindihin iyon, basta't alam kong mahal ako ni Selena, ay sapat na sa akin yun. Alam kong nasasabi lang niya iyon, upang hindi ako ma-guilty. Napakaswerte ko naman sa kaibigan. Paano? Maiwan na muna kita, at puntahan ko muna ang love of my life ko, dahil baka may umaaligid mahirap na. Tumayo na siya mula sa kinauupuan niya, at naiwan akong mag-isa. Sumandal ako at ipinikit ang aking mga mata at parang pelikula sa sinehan na nagbalik sa aking alaala ang pag-uusap namin ni Dad na naging isa sa mga dahilan ng ginawa ko kay Alexa. Flashback. Pumasok ako sa aking opisina, matapos kong makapaglinis ng katawan, at magpalit ng damit. Uusap pa kami ni Lester, tungkol sa mga plano kong pagbabago sa buhay ko at namin ni Alexa. Nagulat na lang ako nang maratnan ko rin doon si Dad. Naupo ako at nagsimula na siyang dumaldal. As I was saying, because you love your woman so much, that's where I will attack you. Whatever you're planning, it's not going to work, of course it is. You are my son, and I only want the best for you but you can't see it. I chuckled after hearing him. Organisasyon lang ang mahalaga sa kanya at never kami ni Sandicho. I saved you. I did everything I could to get you out of that hole, and you promised to do one thing for me without hesitation. Saan ka nakakita ng amang humihingi ng kapalit, sa ginawa niya para sa kanyang anak?
Siya lang. What is it? Tanong ko. Mary Katrina. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero hindi ako makakapayag doon, si Alexa lang ang gusto kong makasama habang buhay at wala nang iba. I already told you, I love Alexa. That's your problem. You gave me your word and you're backing out. I didn't give you my word to marry someone, at your whim. Sigaw ko. Nakakagalit talaga ang matandang ito. Oo, at tinulungan niya ako noon na makalaya, dahil na rin sa kagagawan ni Arturo Cantiveros, ngunit hindi ko hiningi sa kanya iyon. Pero dahil binigay niya ay tinanggap ko. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan niya ako babawian. How about Sandicho? Do you want him in prison? Tanong ko, nagbabakasali na maisip niya ang kapakanan ng anak niya pang isang ngunit bigo ako. I can get him out of there. I did it to you once, didn't I? Confident niyang sagot, Mary Katrina, or I'll make your woman suffer. You know I always have ways with things. Iyon lang at tumayo na siya. Naiwan ako na nanggagalaiti. Ano ngayon ang gagawin mo? Tanong ni Lester. E di ano pa, ibibigay ko ang gusto niya. Sigurado ka ba dyan? Gulat niyang tanong. Hindi ba't hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin, dahil tiningnan ko na siya. I'll take care of it, he said ta. Mary Katrina, so iyon ang gagawin ko. So what's the plan? Tanong niya at isa-isa kong sinabi sa kanya ang mga naisip kong plano. Pumayag naman siya ngunit may tanong siyang hindi ko agad nasagot. Paano mo naman ipagtatabuyan si Alexa? Ang pinakamahirap na parte ng plano ko, ay kung paano ko sasaktan ang pinakaimportanteng babae sa buhay ko. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawa ko siyang saktan. Ayaw kong makita siyang umiiyak o nalulungkot. How much more na maging dahilan pa ng sakit na naramdaman niya. Nagsimula rin akong makaramdam ng takot ng mga oras na iyon. Paano kung hindi magtagumpay ang plano ko? Paano kung tuluyan na siyang mawala sa akin, na siyang ang nangyari? Hindi ko naiwasan at hindi ko napigilan ang pagkawala niya. Bago yon, sinikap ko na maipakita at maipadama kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ko siya kakailangan sa buhay ko. I showed her and I even told her how much she means to me. Nangako si Alexa sa akin, pero nasaan na siya ngayon? Wala na dahil hindi ko na siya matagpuan, dahil sa isang variable na hindi ko napaghandaan. Si David. Dumilat ako at kahit nasa kisame ako nakatingin, ay kagaya pa rin ng dati ang nakikita ko. Ang luha ang mukha ni Alexa, na hanggang ngayon ay hindi ako pinapatahimik, at patuloy na inuusig hindi lamang ang konsensya ko pero higit ang puso ko. Ang nakatalikod niyang figure na akmang kukunin ang baril na itinutok ko sa kanya, hindi para patayin ako, pero sigurado akong para kitlin ang sarili niyang buhay. Nagulat ako nun. Kaya naman mabilis kong kinuha ang kanyang kamay, at hinila na siya palabas ng silid kung saan naghihintay na si Lester. Huminga ako ng malalim, sa pagkakaalala ng nakaraan, ay muling nanambalik ang sakit. Napahawak ako sa aking dibdib, at kinapa ang bagay na akala ko ay mananatili kay Alexa. Dinukot ko iyon, at tiningnan ang singsing na tinanggap niya mula sa akin, at ipinangakong hindi tatanggalin kailanman. Pero hinubad niya at ibinigay kay Lester. Ginawa kong pendant ng aking kwintas iyon, upang paulit-ulit kong maalala ang katangahan ko. Ganito pa rin kaya ang sukat ng kanyang daliri. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at nagsimula ng magtrabaho. Maigi pang ang kumpanya na lang ang asikasuhin ko, kaysa naman mabaliw na naman ako sa kakaisip kay Alexa. Nalibang ko naman ang aking sarili hanggang overtime. Yung tipong pagod na ako, para pag-uwi ko ay matutulog na lang, na siya namang laging nangyayari. Kapag kasi hindi paltado ang utak ko, ay iisipin ko lang si Alexa, at mauuwi lang sa pag-inom na aabutin ng magdamag, na magiging dahilan, upang amoy alak pa rin akong makapasok ng kasunod na araw. Pabagsak akong nahiga sa kama, nang makarating ako sa aking kondo. Pero ang inaasahan kong tulog dulot ng pagod ay hindi nangyari. Kailangan ko pa rin ng sundot ng alak, para lang makapagpahinga ako ng tuluyan. Bumangon ako at naligo, saka nagbihis ng pantulog bago lumabas ng aking silid, at kumuha ng baso. At alak saka ako pamwesto sa sala, at naupo. Konti lang, para makatulog lang agad. Ang konti ay hindi nangyari, napangalahati ko pa rin ang bote ng alak,
bago ako tuluyang nakatulog. Kaya naman paggising ko dahil sa ingay ng alarm ng cellphone ko, ay napakasakit ng aking ulo. Bumangon ako, at hindi na rin kumain ng agahan. Wala akong gana dahil na rin sa pagkaalala ko kay Alexa. Baka kasi nagugutom na pala siya, tapos ako ay ang sarap ng kain ko. Naligo na ako at nag-ayos ng sarili, pero kahit na ayos ang itsura ko, ay amoy ko pa rin ang alak sa katawan ko. Nag-spray ako ng konting pabango, para lang humalo sa amoy ng alak, at nang hindi naman masangsang sa ilong. Nang makita kong okay na ako ay umalis na ako, at nagpunta na sa kumpanya. Siguraduhin lang ni Camille na darating ang Lexa na kaibigan niya, dahil kung hindi ay baka hindi ko na siya matensya. Ang lahat ay nasa meeting room na maliban sa kaibigan ni Camille. On the way na siya, na traffic lang. Nagdahilan pa talaga. Ako nga lasing maaga pa ring nakarating eh. Alam mo Camille, nauubos na ang pasensya ko sa iyo ha, sabi ko. Nakatayo siya malapit na sa pinto, inaabangan ang sinasabi niyang kaibigan. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pintuan, at pumasok ang huling taong inaasahan kong makita. Oh, Alexa, finally, you're here, narinig kong sabi ni Camille, habang titig na titig ako sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. I'm really sorry. I didn't think about the traffic, nang mag-allocate ako ng travel time. Hindi ko akalain na sobrang traffic pa rin pala kahit na maaga pa. Parang musika sa aking pandinig ang tinig ni Alexa, kaya naman bahagya akong napapikit upang namnamin iyon. Kumusta ang kambal? Napadilat ako nang marinig ko ang tanong na iyon ni Camille. Kambal. Okay naman sila, maaga ding dumating si David, kaya may kasama sila sa bahay. Tila gumuho ang lahat ng nasa paligid ko. Hindi ko na naintindihan pa ang ibang sinabi nila, dahil Kambal at David lang ang paulit-ulit na nagsusumiksik sa utak ko. Lucas, siya si Alexa. Mas kilala bilang Lexa sa fashion design industry. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa babaeng laman ng puso't isipan ko. Nakatingin lang din siya sa akin, na tila naghihintay ng sasabihin ko. Bakit wala siyang reaksyon? Alam ba niya na makikita niya ako ngayon? Bago pa ako makasagot ay malakas na bumukas ang pintuan, at humahanggos na pumasok si Lester. Hindi ka maniniwala sa nakita ko, sabi niya, na parang alam ko na kung ano, or rather sino. Siguro ay napansin niyang sa iba ako nakatingin, kaya napatigil ito at alam kong susundan niya ng tinginang. Tinitingnan ko. Good morning, Lester. Nakangiting bati ni Alexa sa kaibigan ko. Kung meron man isang taong nag-umapa ang kaligayahan ngayon bukod sa akin, ay ang kaibigan ko na iyon. Alam kong gusto na niyang magbalik si Alexa, para tuluyan na siyang tanggapin ni Selena. Hay, parang wala sa sariling ganting bati niya, bago nagbelang ng tingin sa akin ang mahal ko. I'm sorry, Mr. De Silva, for being late. Hindi na mauulit if you will accept me, syempre tatanggapin ko siya ng buong puso. Para maging head designer ng company nyo. O nga pala, nandito siya bilang Lexa, at hindi bilang Alexa. Napalunok ako at agad na kinalma ang nagre-regudan ko ng dibdib dahil sa kaba, pwede na siguro tayong magsimula. Tanong ko kay Camille na tumango naman, sakahin nila ang upuan na nasa kanan ko, para kay Alexa na nagpasaya sa akin. At least katabi ko lang siya. Si Lester naman ay naupo sa kaliwa ko. Ang ayos namin ay parang kagaya pa rin ng dati. Hindi ko tuloy maiwasang mangarap ng gising, at maisip ang panahong okay kami ni Alexa. Heto ang flash drive ng designs, sabi ni Alexa. Nako, wala akong laptop. Kakamo-kamot ng ulong sabi ni Camille. Wala talaga sa sarili niya ang babaeng ito. Hindi ko maisip kung paano ito naging anak ng mga magulang niya, na napaka-organized. I'm sure may copy ka sa tablet mo, right? Oo, pero, akin na lang na yan, pilit ni Camille. Jack, pasuyo ng connector. Hindi na nakapalagpas si Alexa, at ayon, nasa screen na ng meeting room ang picture niya at ni David, na nakangiti at mukhang masaya. Magkadikit ang kanilang mga pisngi, kaya naman nakaramdam ako ng sobrang galit. Bagay na bagay talaga kayo ni David, komento naman ni Camille na lalong nagpasiklab ng galit ko. Start na tayo. Tugon naman ni Alexa, at mabilis na pumindot sa kanyang tablet upang buksan ang files niya.
Pero nanggigigil na ako sa galit. Kuyom ang mga kamao ko para lang huwag ako sumambulat, at madamay ang lahat. Nagsimula nang ipaliwanag ni Alexa ang kanyang mga designs. Lahat ng detalye, kahit nga costing ay mayroon siya. Kung galit ako sa picture na nakita ko, mas lalo akong nagalit sa nag-pop up na message notification niya. Mommy, did you like your and dad's photo? Mabilis namang kin-ansel ni Alexa iyon, na parang wala lang at saka nagpatuloy. Pero hindi ko na kaya pang manatili roon, kaya naman agad akong tumayo, napatingin sa akin ang lahat pati na rin si Lester, na alam kong alam na ang nararamdaman ko. Natigilan ang lahat at tumingin sa akin na puno ng pagtataka sa kanilang mukha. Kahit si Camille ay titig na titig sa akin. Nang tumingin ako kay Alexa, ay nakatuon din sa akin ang kanyang mga mata. Pero hindi na kagaya ng dati ang paraan ng tingin na ibinibigay niya sa akin. Wala na ang tinging punong-puno ng pagmamahal. Ang nandoon lang ay simpleng rekognisyon sa akin. Yung natatandaan niya ako bilang kakilala, at hindi kasama ang aming nakaraan. Continue, si Lester na ang baalang mag-decide. Wait, bakit ak? Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil lumakad na ako papunta sa pintuan, at lumabas na ng meeting room para pumunta sa akin opisina. Pagpasok ko ay hindi ko malaman ang aking gagawin. Hinila ko ang aking necktie para lumuwag iyon. Dahil pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng aking opisina. Kasabay ang pagsabunot sa aking buhok. Bakit ganito kasakit? Gusto ko siyang makita ulit, pero hindi sa panahong may asawa at mga anak na siya. Ako dapat ang tinatawag na daddy ng kambal niya, at hindi ang David na yon. De Silva dapat ang apelyido nila at hindi Calderon. Dahil sa naisip ko ay hindi ko na napigilan ang magwala. Lahat ng pwede kong basagin ay binasag ko. Gusto kong may pagbuntunan ng galit ko, at higit lalo ang sakit na nararamdaman ko, ngayong may mahal ng iba ang babaeng pinapangarap kong makasama habang buhay. Arg! Sigaw ko. Hinubad ko ang aking suit jacket, at ibinato bago ako sumalampak sa couch sa receiving area ng office ko. Sa totoo lang ay dito sa part na ito ako gumagawa ng trabaho ko, at siya ring naging kanlungan ko kapag bigla kong naisip si Alexa, habang nagtatrabaho. Alexa, ang sabi mo ay sa akin ka lang, mahina kong turan kasabay ng pagpahid ng luhang hindi ko na napigil ang palm attack sa aking pisngi. Ang sabi mo, walang David, walang iba, ako lang. Bakit ngayon, nasa kanya ka na? Ang sakit-sakit, paano ko babawiin ang babaeng mahal ko, kung nakikita kong masaya na siya sa piling ng iba? Paano kung babawiin ang isang taong wala nang nararamdaman para sa akin? Pakiramdam ko ay pagod ako at gusto ko na lang magpahinga. Sumandal ako at saka tumingin sa kisame, bago ipinikit ang aking mga mata, at sinikap na pakalmayan ang aking sarili. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganong ayos, basta napadilat na lang ako nang biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina. Lucas, sabi ni Alexa nang pumasok siya, ngunit hindi na niya naituloy matapos niyang ilibot ang mga mata sa paligid. Ako naman ay nanatiling nakaupo, at nakasandal pa rin paarap sa kaya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo nang biglang magtama ang aming paningin, kasabay ng pag-flash ng kanyang mukha na magiliw na nakangiti sa akin, noong panahong masaya pa kami at ako pa ang mahal niya. What's going on here? Tanong ni Alexa, habang inililibot ulit ang paningin sa loob ng aking opisina. I'm sorry, hindi ko na napigilan, habol ang hiningang sabi ni Lester, bago nagpapalit-palit ang tingin niya sa amin ni Alexa, na nakatingin na rin sa kanya. Pasensya ka na at nainis kasi ako kanina. Kaya ayan, hindi ko na control ang galit ko nagwala ako. Nagsalubong ang kilay ni Alexa dahil sa sinabi ng bugok na si Lester. Ang akala ba niya ay maniniwala ito sa kanya? It's not him. It's me. Sabay na tumingin sa akin ang dalawa, kaya naman tumayo na ako mula sa couch at lumapit sa kanila. Anong kailangan mo? Tanong kong hindi na inaalis ang tingin sa mahal ko. About sa designs. Hindi ba at sinabi ko nang si Lester na ang bahala? Inis kong tugon. Boss kasi. Shut up, Lester. Minasahe ko ang aking sentido, dahil sumasakit na sa kakapidyo ko sa sarili kong yakapin at halikan ang babaeng halos 8 taon ko nang hinahanap. Babalik na lang ako.
Pakisabi kay Camille kapag handa ka nang makinig sa presentation ko. Yun lang at tumalikod na si Alexa, pero bago pa siya makalabas ng pintuan, ay tinawag ko siya. Alexa. Huminto naman siya pero hindi ako nilingon. Si Lester ay nakatayo lang malapit din sa pintuan, sigurado akong pipigilan niya ang babae kung hindi niya pinansin ang pagtawag ko. Mabuti naman at nagbalik ka na. I didn't, ibang-iba na siya, kahit sa pagsasalita ng English ay napaka-confident na niya. What do you mean? Tanong ko dahilan upang lingunin niya ako. I'm only here for a year. Pinagbigyan ko lang si Camille. Kaya gusto kong makausap ka para malaman kung approve ba sa'yo ang mga design ko at tatanggapin mo ako bilang head designer. Kung hindi kasi ay babalik na kami ng pamilya ko sa Michigan. Magkahinang ang aming mga mata, ni hindi si Alexa kumukurap. Para sa kanya ay trabaho lang ang pagkikita naming ito. Pamilya. Singit na tanong ni Lester, dahilan upang lingunin siya ni Alexa. Oo, isasama ko na rin si Miko. Hindi pwede. Bulalas ng kaibigan ko. Napaka-oo niya pero maaaring maging dahilan iyon, upang mapigilan ang muling pag-alis ni Alexa. Bakit hindi? Ang tanong naman ni Alexa. Magagalit si Selena, saka para ko ng anak yung bata. Totoo naman ang sinabi na iyon ni Lester. Napangiti tuloy ako at napaisip na mahihirapan si Alexa, na makuha ang kapatid niya sa kaibigan ko. Kapatid ko si Miko. Iniwanan mo diba? Ibinilin ko sa'yo diba? Tanong din ni Alexa. Hindi na ako sanay na hindi siya kasama. Come on, Lay. Bakit ganon niya kausapin ang Lester na ito? Napakalambing na akala mo ay. Inaakit niya. Kayo bang dalawa ang mag-uusap o tayo? Tanong ko, dahil hindi ko gusto na meron siyang ibang lalaking pinaglalamangan, lalo na at sa harapan ko pa. Tumingin naman si Alexa sa akin pati na rin si Lester, na may nakakalokong ngiti sa mukha. Gusto ko siyang batuhin ng centerpiece na nasa ibabaw ng center table, kaya lang ay ayaw ko rin namang ipakita kay Alexa iyon. Sabi ko kapag ready ka nang makipag-usap sa akin about sa trabaho, ay sabihin mo lang kay Camille. Seryoso ang kanyang mukha pati na rin boses. Bakit kay Lester ay ang lamig at ang lamang ng boses niya, kahit na mukha silang nagtatalo? No, let's talk now. Sit down. Tinitigan ni Alexa ako ng masama, bago iginala ang tingin sa paligid. Doon sa meeting room nyo, ayaw kong makipag-usap sa magulong lugar. Tapos noon ay umalis na siya. Ni hindi na ako hinintay na makasagot man lang. Wala kang nasabi. Tila nang aasar na tanong ni Lester. Manahimik ka at hindi ako natutuwa, tugon ko bago ako tumayo mula sa aking kinauupuan, at saka lumapit sa kanya. Clean this up, sinabi kong ikaw na ang bahala doon ay hindi mo ako sinunod. Malay ko ba sa pagpili ng designs? Katwiran pa niya. Alam mong si Alexa iyon. Inis kong sabi. Natural mag-iisip ka kunyari, at saka ka mag-a-agree. Hindi mo naman kasi sinabi. Kailangan ko pa talagang sabihin. Alam mo kung gaano ko katagal na hinintay ang pagbabalik niya. O siya, sundan mo na at baka biglang mawala na naman. Excited na akong sabihin kay Selena ang tungkol dito, kaya ayusin mo ang pakikipag-usap sa kanya para manatili siya. Tapos iyan ang sasabihin mo sa akin ngayon, tugon kong iling-iling. Linisan mo dito. Dugtong ko bago ko siya tuluyang iniwan at pinuntahan si Alexa sa meeting room. Yes baby. After this ay uuwi na ako agad. Okay, see you. I love you. Dahan-dahan pa akong pumasok sa silid, narinig ko tuloy ang mga sinabi ni Alexa. Sana ay binigla ko na lang para nagulat siya, at hindi na natuloy ang sasabihin niya. Inikat niya ang upuan niya paarap sa akin at bigla itong napaigtad, at napakapit sa kanyang dibdib. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? This is my building. Simple kong tugon, ay oo nga pala, kapag nga pala pag-aari mo ay walang pwedeng makialam. Sarcastic ang dating ng salita ni Alexa, kaya hindi ko naiwasan ang makaramdam ng inis, dahil wala naman ibang ibig sabihin doon kung hindi ako ang boss dito sa kumpanya, ano ngayon kung hindi ako kumatok? Hindi ko na siya pinansin at naupo na ako sa upuang katabi lang ng inuupuan niya. Inabot naman niya sa akin ang tablet niya, at kahit na ayaw ko sanang kuhanin, dahil baka kung ano na naman ang makita ko ay kinuha ko na rin.
Mga design na niya ang nasa screen, kaya naman tiningnan ko na lang isa-isa, at maganda lahat. Kanina pa man ay nagustuhan ko na ang mga ito, at masasabi ko na magiging matagumpay ang anumang proyektong gagawin namin. Kaya nakakainis itong si Lester na hindi man lang gumawang umarte, nang hindi mahahalata ang babae na very eager akong makapasok siya sa kumpanya. What do you think? Tanong ni Alexa, matapos kong ailapag ang tablet. Okay naman ang lahat, magaganda. So, anong plano mo? Tanong niya ulit, na tila nagmamadali nang matapos ang pag-uusap namin. I'll arrange a contract for you, para magsimula ka ng magtrabaho. Gusto ko ako ang head designer, and put my name sa lahat ng designs. Tinitigan ko siya. Alam mong magtatrabaho ka para sa kumpanya ko, kaya ang brand namin ang nasa label. E di ilagay mo, sa Clothing by Lexa. Nandoon na, ano pang hinahanap mo? Tanong ko. Grabe ang coincidence na ito. Pangalan na ng brand tapos siya ding pseudonym niya. That's not me, so take it or leave it. I'll take it. Mabilis kong tugon na ikinapatda ni Alexa. Nagulat ka. Si Camille ang nagpumilit na ipasok ka rito, dahil naniniwala siya na makakatulong ka sa paglago ng kumpanya. Pinagbigyan ko na rin siya, kaya lulubos-lubusan ko na. But once this project fail, kasama siya at ang pamilya niya na mawawala sa kumpanyang ito. Kung akala niya ay basta-basta akong susunod sa kanya, kahit na gustong-gusto ko na siyang maiuwi sa kondo ko ay nagkakamali siya. Make sure na hindi ko siya papatahimikin, sa buong panahon ng pagtatrabaho niya. 1 year. No. Kahit matapos ang 1 year, ay hindi ko rin siya papayagan na umalis kahit nakasal na sila ni David, ay ipapawalang bisa ko iyon dahil sa akin lang siya. Ang tungkol naman sa anak nila, they can co-parent the twins, habang itinuturing ko rin silang parang sa akin. I may be selfish, pero kagaya ng sinabi ni Alexa kanina, ay walang pwedeng makialam ng kung ano ang akin. At akin lang siya. Kahit ayaw ko at gusto ko siyang pigilan, ay wala na rin akong nagawa nang umalis si Alexa. Sa ngayon ay wala pa akong magagawa, pero after niyang pumirma ng kontrata, ay sisiguraduhin kong matatali na siya sa kumpanya. Sa Lunes ay babalik si Alexa dito para sa kontrata, at magsimula na rin. Sa ngayon ay inatasan ko muna si Lester na asikasuhin ang silid na ookupahin ni Alexa, bilang head ng design. Kasalukuyan akong nasa aking opisina, nang bigla na lang bumukas ang pintuan. Selena, gulat kong sabi, hindi ka ba marunong kumatok? Tanong ko, where is she? Is it true? Magkasunod niyang tanong. Who? Alam mo kung sino ang tinutukoy ko, sir. Manang-mana ang babaeng ito kay Lester. Amo niya ako pero may mga time na kung kausapin ako ay parang hindi. Hindi ko alam kaya diretsahin mo na ako. Yes. Alam ko. Pero hindi ako papayag na gawin niya ang gusto niya. Si Alexa, totoong nandito na siya. Huli ka na sa balita, kahapon pa yon. Bakit hindi mo man lang pinapunta sa akin? Tanong niya. Nasa marketing kasi siya naka-assign at busy ang lahat doon. Nagmamadali siyang makaalis. Syempre, ikaw ba naman ang kaharap eh? Ang tabol talaga ng dila nito. Kung hindi lang ito mahal ni Lester, at kung hindi lang siya kaibigan ng mahal ko, ay malamang na matagal na siyang nases auntie. Oh. Kaya naman, kung kagaya pa rin ako ng dati, ay matagal na siyang nakabaon ng buhay. Lumabas ka na lang at iwan mo ako, Selena. Pareho kayo ng kaibigan mo, kapag hindi alam ang sasabihin magpapalayas. Tinalikuran na niya ako pagkatapos, at mabilis na lumabas ng aking ops-ina. Bakit ba napapaligiran ako ng sakit ng ulo ng mga tao? Dahil wala naman akong magagawa, kung hindi ang umiling na lang ay nagpatuloy na lang ako sa pagtatrabaho. Ilang taon na rin simula nang magdesisyon akong lumitaw sa mga negosyong may shares ako. Habang ang iba ay hinayaan kong i-manage ng aking business manager, ay meron namang ako na ang humawak kagaya na nga lang nitong sa clothing. Mas mahirap pa palang magpatakbo ng legal na negosyo, kaysa sa pumatay ng mga tauhang dino-double cross ako, at mga kalabang malalakas ang loob na kalabanan ako. Lumipas pa ang mga araw, at dumating na ang pinakahihintay ko. Lunes, maaga akong gumising. Higit na maaga kumpara sa lagi ko nang ginagawa, dahil sa sobrang excitement na makita ulit si Alexa. Hindi kagaya ng mga nagdaang gabi,
ay nakatulog ako ng walang tulong ng alak. Magaan din ang aking gising, iba talaga kapag nandyan ang babaeng mahal ko. Tumingin ako sa salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Hinugot ko ang kwintas ko at tiningnan ang singsing na ibinigay ko noon kay Alexa, saka iyon marahang hinagod at hinalikan. Magiging akin. Kaulit, baby. Inilusot ko ang kwintas sa loob ng aking damit, at saka muling tumingin sa salamin para muling tingnan ang aking refleksyon. Pakiramdam ko ay isa akong teenage boy na first time makikipag-date. Minsan pa ay muli akong nanalamin, bago tuluyang lumabas ng aking silid, at ng aking unit papunta sa parking lot, kung saan nandoon ang aking sasakyan at nag-drive papunta sa kumpanya. Good morning, sir, bati ng mga nakakasalubong kong empleyado nang papunta na ako sa elevator. Tinanguan at nginitian ko sila, at kita ko ang pagkagulat sa mga mukha nila. Paano ba namang hindi, ay karaniwang nang nilalagpasan ko lang sila sa mga ganong pagkakataon. Aga excited ka? Nang aasar na tanong ni Lester, nang maratnan ko siya sa aking opisina pagpasok ko manahimik ka. Tapos ay dumiretso na ako sa aking table, at inilapag ang aking gamit. Paano naman akong mananahimik talk of the town ka? Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Heto Ipinakita niya ang group chat ng mga empleyado, at doon nga ay pinag-uusapan nila kung bakit. Ako biglang ngumiti sa kanila kanina. Kailan pa yan? I mean yung group chat na yan. Matagal na, sagot ni Lester, saka binawi ang cellphone niya at ibinulsa. Bakit hindi ako kasama riyan? Tanong ko na ikinatawa niya. Anong nakakatawa? Paano ka naman naming lalaitin kung kasama ka namin sa group chat? Walang hiya ka talaga. Nakikisali ka pa sa kanila na manglait sa akin hindi Ako ang sumasalo ng inis nila sayo, at syempre moderator na rin. Ipinaparating ko sayo ang mga hinaing nila, at masaya naman akong natutugunan mo ng maayos ang mga iyon, kaya hindi rin naman nila magawang magalit sayo ng lubusan. Nakangiti pa ang Makong. Ang akala niya yata ay mauuto niya ako. Kumusta na ang kontrata ni Alexa? Syempre naman ayos na. Pipirmahan niya na lang. Salamat, sabi ko walang anuman, tugon niya. And for other matters, wag mo munang bantayan mamaya si Alexa, pagkatapos niyong magpirmahan dahil may final interview ka para sa secretary mo. Nakakapagod. Ang maging assistant mo, dahil nawawalan ako ng time kay Selena, kaya mamili ka na sa mga iyon. Mamaya, ikaw na ang mamili kung nagmamadali ka. Kailangan ay makakasundo mo, kaya ikaw dapat ang makipag-usap sa mga iyon. Come on, boss. Yamado na si Miko, sa pagbilbigay ng atensyon kay Selena. Kailan ka pa nawalan ng tiwala sa sarili mo? Tanong ko. Sa atin man lang dalawa ay mayroong isang masaya, ayaw mo ba nun? Tanong niyang nakangisi. Are you telling me na ikaw ang masayang iyon, at hindi na ako babalikan ni Alexa? Tanong ko rin na nakataas ang isang kilay. Ngumiti siya at saka nagsimulang lumakad palayo. Ang sabi ko nga ay ako na ang mag-i-interview. Pero, huwag mo akong sisihin, kapag hindi mo nagustuhan ang pipiliin ko Kapag hindi ko nagustuhan ay huhugutin ko si Selena sa marketing, at siya kong gagawing secretary. Huwag. Mabilis pa sa 4:00 ay lumapit siya sa table ko. Ayaw ni Selena yon. Alam ko, nang asar ko namang tugon sa kanya. Kaya kung ayaw mong nandito siya sa akin, ay ayusin mo ang pagpili. Copy. Boss, sumaludo ang siraulo saka ito lumabas ng aking opisina, 7:45 pa lang at Mayang konti ay pupunta na rito si Alexa, para sa employment contract signing niya. O baka nga on the way na. Tumingin ako sa paligid at siniguro na malinis. Ayaw daw kasi niya sa magulong paligid, mabuti naman at nakapaglinis na ang utility. Hindi nga nagtagal ay may kumatok. Mabilis kong kinuha ang folder na nasa ibabaw ng aking table, matapos kong sabihin, come in, at binuklat iyon only to find out na mga report pala iyon ng paghahanap ko kay Alexa, kaya mabilis ko iyong isinara, saktong bumukas ang pintuan. At dito na po nagtatapos, ang 19 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.